Hi mga kumare, welcome back to my YouTube channel. For today's video, may nakita akong bagong loan app. Ito ay si Elephant Loan na pwede nga daw makapag-loan up to 60,000 pesos. So guys, kung napapansin nyo na yung mga ads nito ni Elephant Loan at kung interesado ba kayo dito, mas maganda na tapusin nyo itong video na to. Kapag nga pala bago kayo sa aking channel, please do like and subscribe to my YouTube channel, everything you need to know. So yun nga guys, after ma-download yung app na to, so ito hindi naman bago, lagi siyang nanghihingi ng permission. So yan, i-allow lang natin yung mga permissions na kailangan or gusto niya. Tapos ito guys, lagi itong nag-a-appear. Itong tips niya na sinasabi niya, please do not disclose your loan details to anyone, beware of scam. So kahit na-click mo na yun, I got it. During na nag-fill up ka or nagbibigay ka ng information sa kanila, lumalabas, yan, nagpa-pop up. After niya, lalabas na nga yung dashboard na sinasabi, pwede tayong makapag-loan up to 60,000 pesos. So, click lang natin dito yung check the limit. After ma-click yan, lalabas, i-enter daw natin ang ating telephone number. Then, magsisend sila ng SMS verification code and we need to create yung ating password dito kay Elephant Loan. Again, manghihingi na naman siya ng mga permissions kagaya ng nito. Siyempre, dahil kailangan na natin malaman kung ilan ba talaga yung maloloan natin and yung mga fees, we need to allow. Next is we need to fill in na yung mga informations like yung gender, birthday, marital status. So kung mapapansin nyo, meron dun sa taas, dito sa may upper left na 7,500. After natin mailagay yung mga information na hinihingi, may kita natin dun sa second, naging 15,000 na siya plus 7,500 daw. Dahil siguro nakapag-enter tayo ng mga information na hinahanap niya sa atin. So, dito naman sa second, manghihingi siya ng contact details. So, 5 contact details yung hinihingi niya dito. Dito, parang pinapakita niya every steps, pwedeng madagdagan yung ating loanable amount. So, after nga, mailagay natin yung 5 contact details, we need to take selfie. After taking ating selfie picture, ayun na. Magiging or makikita nyo nakalagay plus 15,000. So, 30,000 na daw yung pwedeng ma-loan. Then, we need to upload yung ating ID. So, yung list ng ID kasama dyan yung mga UMID, driver's license. After ma-upload yung ating ID, makikita nyo plus 30,000. So, sabi dito 60,000 na nga yung pwedeng ma-loan. Siguro ganyan yung parang pinakikita niya. Dito naman is we need to fill in yung ating mga occupation, monthly income, or yung mga employment details natin. After completing lahat ng mga information na kailangan niya, lalabas ito. So dito makikita na parang ito yung binigay niya na loanable amount sa atin. So 16,000 pesos. Pero dito kung titignan natin, medyo confusing siya. Kasi ang nakalagay dyan, kasi mapapansin nyo, loan term 91 days, ang interest lang is 580. Tapos ang due date ko daw is next year pa. Tapos ang nakalagay annual interest 14.54. So dito hindi niya pinakikita yung mga other fees, kung magkano ba talaga and kung magkano ba yung marireceive na lang natin. So, ito sa akin guys, isa to sa red flags kapag may mga ganito sa loan app na hindi man lang niya pinakita yung mga other fees. Feeling ko guys, parehas ito ni Pinoy Peso na kapag ka-clinic natin yung get the loan, masasabi ng application natin and dun pa lang natin makikita yung mga hidden charges. Kaya ako guys, hindi ko na ito tinuloy kasi medyo nakakaba. Kasi 16,000 first timer ka lang, 16,000 yung binigay sa'yo. Tapos, yun pa nga, hindi niya pinakikita yung mga ikakaltas nga at yung marireceive na lang natin. So, dito guys, dahil medyo na-alarma na nga ako, hindi ko na siya tinuloy. So, nag-back ako. Nung hindi ko nga tinuloy, ito yung lumabas sa dashboard ko. Amount available daw is 4,000 pesos. Pero guys, pag clinic ko yung apply now, ito na naman yung lalabas sa 16,000 pesos. So, medyo magulo talaga siya guys. Kaya for me guys, hindi ko ini-encourage na mag-loan kayo dito kay Elephant Loan. Kaya ito ulit guys, sasabihin ko sa inyo, before kayo mag-loan sa isang OLA, mas maganda na manood muna kayo ng mga videos, mga reviews kagaya nito. Marami pong gumagawa ng mga reviews kay OLA na maganda po para sa atin. Nakakatulong siya para ma-prevent na maloko tayo ng isang OLA. That's all for today's video. Thank you and God bless us all.